Dadalhin na ni Senadora Risa Hontiveros sa Senado ang usapin at issue ng tinaguriang Alice Guo 2.0, isang Chinese businessman na dati pang naging opisyal ng Philippine Coast Guard. Giit ng Senadora, wala naman daw siyang problema sa mga banyagang nagnenegosyo sa bansa. Ngunit ibang usapan na raw kung magpapanggap ang mga ito bilang mga Pilipino para makapagnegosyo dito sa Pilipinas. Sa ngayon, layon ni Hontiveros na matukoy ang iba pang mga posibleng illegal na gawain ng koneksyon at nasabing businessman na igiit na hindi rin palalampasin ang nag-aproba sa mga dokumentong ginamit niya para sa kanyang Filipino identity. Alamin ang kabuuan ng balita sa report ni Raymond Montero. Nanawagan nalito ako nawala. Hontiveros ng masusing investigasyon kaugnay ng kaso ng negosyanteng si Joseph C. na umano'y gumamit ng peking pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa kanyang privilege speech, binigyang diin ni Hontiveros na bukas siya sa anumang uri ng negosyo at investment sa bansa, ngunit hindi ito dapat maging dahilan para baliwalain ang batas at hayaang makalusot ang mga banyagang nagkukunwaring Pilipino. Ito ay matapos ang babalang posibleng bumagsak ang industriya ng pagmimina dahil sa nangyari kay C. I am not anti-business. I am not anti-investment. I am for the rule of law and for protecting Filipino citizenship from those who do not have a legitimate claim to it. I am for protecting industries that remain nationalized, gaya ng mining industry. Pilipino pa rin dapat ang may kontrol niyan ayon mismo sa batas. At hindi pa nagbabago ang batas. Batay sa dokumento ng Bureau of Immigration o BI, tumugma ang fingerprints ni C sa fingerprint records ng isang Chinese national na nag-apply sa ilalim ng Republic Act 7919 o Alien Social Integration Act. Ayon pa kay Hontiveros, malinaw na si Joseph C. at si Chen Zongzhen o Shi Zhenzong ay iisang tao. Kapag pinagsama-sama mo lahat-lahat na ebidensya, ang peking citizenship, ang fingerprint match sa Chinese identity, ang pagpasok sa Coast Guard Auxiliary, at yung kapito kong hawak pagdating sa industriya ng pagmimina. Napakalinaw naman para sa lahat. Ito ay tahasang pag-atake at paglapastangan sa ating pambansang interes at seguridad. Pinaglalaruan na tayo ni Mr. Joseph C., a.k.a. Chen Zongzhen, a.k.a. Shi Zhenzong. Dapat may managot. Dagdag pa ng senadora, nakababahala ang ugnayan ni C sa Philippine Silk Road International Chamber of Commerce na konektado umano sa Community Party of China at One Belt, One Road Initiative. Tinuligsa rin ni Hontiveros ang operasyon ng mga kumpanya ni C sa pagmimina gaya ng Ipilan Nickel Corporation sa Palawan at Platinum Group Metals Corporation sa Surigao del Norte na umano'y sangkot sa illegal na pagputol ng puno, polusyon at mapanganib na pagmimina. Truly, Mr. President, when an individual of questionable citizenship operates in this sector, we are effectively allowing foreign actors to strip our land of wealth while exploiting vulnerabilities and loopholes in our own system. Sa ganyang modus, talo ang Pilipino. Ang teritoryo at likas na yaman ng Pilipinas ay para sa Pilipino. Atin yan lahat. Kabuhayan at puhunan yan ng ating mga kababayan. Hindi yan dapat pinapakialaman, hindi dapat pinanghihimasukan, at hindi dapat kinukupitan ng mga dayuhang nagpapanggap na Pilipino. Kasabay nito, inusisa ng senadora kung sino ang dapat managot sa pagpaparehistro ng delayed birth certificate ni C at kung paano siya nabigyan ng posisyon sa mga institusyong may kaugnayan sa pambansang seguridad. Giit ng senadora, panahon na para isarado ang butas na sistema at wakasan na ang palakasan dahil dito nakataya ang dignidad ng ating republika. Para sa EuroTV News, Raymond Montero, sumasaludo sa bawat Pilipino.